Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Bihag ng Bilyonaryo. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 7. Stupid, saway ni Lucas sa sarili habang paalis na naglakad sa lounge room. Bakit kailangan niyang tingnan ang kanyang mga dibdib? Ngayon ay iisipin niyang bastos siya at susubukan niyang tumakas. Alam na alam niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya, ngunit ang kanyang pangunahing paghimok para sa kanya ay hindi pa nagising hanggang ngayon. Siguradong hindi na siya muling titingin sa kanya, at nag-isip siya para humingi ng tawad sa sandaling lumabas siya sa kanyang silid. Ready na, isang masiglang boses ang pumukaw sa kanya mula sa kanyang pagkamuhi sa sarili, itinuon ang kanyang tingin kay Tali habang nakatayo ito sa pintuan. Bago sa pandinig niya ang tono ng boses nito. Ito ay halos pareho sa kanyang nasasabik kahapon, ngunit iba. Hindi ba siya komportable? Tiyak na hindi siya mukhang ganoon. Sa katunayan, siya ay mukhang medyo hindi nababahala na parang walang nangyari. Well, wala naman, pero alam niyang nakita siya nitong nakatingin. Yes, of course, umiling siya habang pinagbuksan siya ng pinto. Tahimik silang naglakad hanggang sa elevator, at sinubukan niya sa maraming pagkakataon na hanapin ang mga salitang sasabihin sa kanya para hindi siya tumingin sa kanya ng ibang liwanag, sa mas masamang liwanag. Gayunpaman, sa tuwing sumulyap ito sa kanya, mukha itong kalmado. Hindi siya lumayo sa kanya, hindi siya naghagis sa kanya ng death glares at hindi siya nabalisa. Ito ba ay isang plano niya upang mapababa ang kanyang bantay? At kapag nasa malinaw na siya ay tumakbo siya para dito. Ayaw makipagsapalaran ni Lucas. Kaya, pinanood niya itong parang lawin habang inaakay siya sa sasakyan. Kahit noon pa man, hindi niya sinubukang tumakbo, hindi rin siya mukhang may balak. Siguro ay medyo nasa gilid lang siya. Pareho silang nasa hustong gulang, at ang mga bagay na tulad nito ay nangyayari sa lahat ng oras. Natutuwa siya na hindi ito isinasapuso ni Tali na tulad niya, dahil hindi na niya matitiis ang pagkamuhi nito sa kanya. Sa liwanag ng kanyang kakaibang kalmado na kalooban, nagpasya siyang pahalagahan ito at gawin ang kanyang pag-shot sa pagkuha sa kanyang mabuting panig minsan at para sa lahat. Hindi lamang para sa ilang sandali ng random na pag-uusap o pagsakay sa kotse. Ibang ride ngayon. Tanong niya, napatigil sa pag-iisip si Lucas. Bumilis ang tibok ng puso niya sa tanong habang nalilitong pinagmamasdan siya. Pasensya na. Tinuro niya ang kotse, na Mercedes ngayon. Ang kotse. O ayan ang ibig mong sabihin, bulong niya sa sarili. Oh yes, I felt in a Benz mode today. Nakahinga siya ng maluwag at nagpasya siya minsan at para sa lahat na dahan-dahan lang. Hindi siya sexual o awkward. Mabuti. Dinala niya ito sa isang restaurant na kinalakihan niyang mahal dahil sa napakasarap na pagkain, tao at alaala. Sa tuwing siya ay nagkakaroon ng masamang araw, dinadala siya ni Mrs. Garcia doon sa halip na magluto sa bahay, at mahal niya ang lahat tungkol dito. Pagpasok nila sa loob ay agad na bumalot sa kanya ang aura ng homeliness at pagkain, at naalala pa nito ang pub na paborito ni Tali sa Manila. Kahit si Tali ay pinahahalagahan ang init ng restaurant, at ito ay medyo walang laman din. Isa pa iyon sa dahilan kung bakit naisip muna ito ni Lucas. Nag-iingat pa rin siya tungkol sa pagiging nasa publiko ni Tali, at alam niyang walang laman ang restaurant sa mga oras na ito, dahil mas nagmamadali sa tanghalian ang katunggali nito sa kabilang kalye. Ito ay higit pa sa isang uri ng hapunan na lugar. Pinananatili nila ang pinakamaliit na pag-uusap habang nag-order at naghihintay ng pagkain, at sa oras na dumating ito, natigilan si Tali.
Hindi ako makapaniwala na sinasabi ko ito, ngunit ang pagkain ito ay maaaring talagang banta ang lugar sa aking puso para sa pagkain ng Overviews Pub. Bumulong si Tali sa bibig na puno ng jambalaya na iminungkahi ni Lucas na kunin niya. Natawa siya sa ekspresyon niya habang inabot niya ang kabila para punasan ang sauce sa gilid ng labi niya. Hanggang sa naroon na ang kamay niya ay napagtanto niya kung gaano ka-intimate ang kilos nito, ngunit hindi sumasalungat ang mga mata nito habang marahang ngumiti sa kanya. Sa katunayan, ang pagkain ay tila naglagay sa kanya sa isang magandang mood para sa natitirang bahagi ng gabi, at hindi niya sinubukang tumakas kahit minsan. Pinakita ni Lucas ang kanyang paningin, bago ang kanyang kahilingan, at ipinakita niya sa kanya ang maraming lugar, anyong lupa at atraksyon na alam niyang magugustuhan niya. Siya ay nagkaroon ng isang mahusay na oras, at gusto niyang kalimutan sa maraming mga pagkakataon na siya ay kinuha laban sa kanyang kalooban lamang ng isang linggo ang nakalipas ng lalaking ito. Alas 6 na ng gabi nang bumalik sila sa hotel, at dumiretso sila sa restaurant area para maghapunan. Aminin ko Lucas, ang saya ko ngayon. Nakangiti siya habang inaabot sa waiter ang menu niya. Ikaw pa rin ang isang kakilakilabot na tao para sa pagkidnap sa akin bagaman, mabilis na dagdag niya, na napunit sa pagitan ng pagtawa at pagsimangot. Ang hitsura sa kanyang mukha ay tiyak na nakakatuwa kay Lucas. I'm glad na naging masaya ka. Gusto kong bumawi sa anumang sakit na naidulot ko sa'yo. Palagi mo akong pauwiin. Napaatras siya habang dinadala ang baso ng tubig sa labi niya. May kaunting pang-aasar sa boses niya, pero seryoso pa rin siya. Kailan mo ba makikita na ayaw kitang saktan Tali? Alam kong ayaw mo, pag-amin niya. Ngunit kung ano ang iyong nilalayon at kung ano ang iyong ginagawa ay hindi palaging lumalabas. Tumango siya, tinanggap iyon bilang totoo. Ngunit matatag pa rin siya sa kanyang mga layunin at desisyon, at kahit si Tali ay alam ito. Ito ay nagkakahalaga pa rin ng isang shot. Ang natitirang gabi ay ginugol sa kanilang pagkain ng tahimik. Si Tali ay muling nasiyahan sa isang kahangahangang pagkain ng Ilonggo na nag-iwan sa kanya ng higit pa. Kung isang bagay lang ang natutunan ni Lucas ngayon, alam na niyang mahilig ito sa pagkain. Mabilis na umikot ang 7:30. Kung siya ay sinuswerte, naisip ni Lucas na ito ay isang magandang oras upang bumalik sa kanilang suite at manood ng isang pelikula kasama niya si Tali. Wala siyang pakialam sa gayong libangan, ngunit kung nangangahulugan ito ng mas maraming oras sa kanya, gagawin niyang kunin ito. Ready nang umalis? Tanong niya habang pinagmamasdan ang huling paghigop niya ng juice. Tumango siya, nakaramdam siya ng pagkahilo, pagod at sobrang hilig umihi. Kukuha lang ako ng mabilis na paghinto sa banyo. Hindi ko akalain na makakarating ako sa sahig natin na puno ang pantog, sabi niya habang gumagawa ng hakbang para tumayo. Nagustuhan niya ang paraan ng pagsasabi nito ng sa ating sahig, at halos nakalimutan niyang tumayo ito para umalis sa paningin niya sa loob ng ilang minuto. Maraming oras para sa kanya upang subukan at lumayo. Huwag subukan ang anumang bagay ngayon Tali, kalmado niyang babala, at pinaikot niya lang ang mga mata niya habang papunta sa direksyon ng mga banyo. Binigyan siya ni Lucas ng 5 minutong pang-itaas, umaasa na ang kanilang araw na magkasama ay mag-udyok sa kanya upang maging mas mag-aatubili siyang tumakas. Pinanghawakan niya ang maliit na pananampalataya na mayroon siya sa kanya na nais nitong manatili sa kanya. Pagkatapos ng lahat, para sa lahat ng ito ay gumana, kailangan nilang magtiwala sa isa't isa kahit na ito ay tila malayo. Lucas Gutierrez. Isang banyagang mataas na boses ang tumawag mula sa malapit sa kanya, at inihilig niya ang kanyang ulo upang makita ang may-ari ng pamilyar na boses. Nakita niya noon na hindi naman siya estranghero, ngunit isa sa mga naging manliligaw niya noon. Isa siya sa iilan na hindi nagtangkang itali siya sa pag-aangkin ng pagbubuntis. Nagustuhan niya ito, dahil ginawa niya ang gusto niya. Tulad niya, siya ay isang napakamatagumpay na babae na naghahanap lamang ng isang gabi ng kasiyahan at wala ng iba pa. Naging maayos naman sila, na nag-enjoy sila sa isa't isa ng higit sa isang beses. Gayunpaman, lumipat siya sa Australia kasama ang kanyang negosyo ilang taon na ang nakararaan, at hindi sila nakikipag-ugnayan.
Hindi naman nila kailangan. Umiti siya sa babae. Esperanza, it's been a while. Tumayo siya para bigyan siya ng isang maliit na yakap bago ito umupo ng pansamantalang upuan kung saan dating nakaupo si Tali. Masasabi ko rin, lover, sinabi niya ng mahinang boses. Kilala siya ni Lucas bilang isang seductress. Siya ang taong lumapit sa kanya all those years ago, after all. Kumusta ka na? I've been good. Anong ginagawa mo pabalik sa Negros Occidental? Family stuff, nagkibit-balikat siya na mukhang naiinis. Kailangan ko ng stress reliever, at naisip kong nakahanap ako nito. Pero iniwan ko siya sa kwarto sa taas. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Siya ay palaging isang mataas na demander sa kama, iyon ay sigurado. Kinailangan ng maraming upang mapasaya siya. Kaya naman sobrang nagustuhan niya si Lucas. Nakita ko. Bumaba ako dito para kumain mag-isa, pero nakita kita. Umiti siya ng malawak, halatang nangangailangan pa rin ng stress reliever. Ano ang posibilidad? Anong masasabi mo? Para sa lumang panahon. Bahagyang tumawa si Lucas ngunit umiling. May kasama talaga ako dito. Iyon lang ang kailangan niyang sabihin. Kung kilala niya si Esperanza, alam niyang insightful ito. I see. Better get going then. Tumawa siya ng buong puso. It was good seeing you, Lucas. Ingat ka. Ikaw din, tumango siya bilang pagsang-ayon habang lumalayo ang babae. Ang isang flash sa kanyang nakaraan ay bahagyang maganda, ngunit ang kanyang isip ay nasa kay Tali sa buong oras. Sa katunayan, napagtanto niyang lumipas na nga ang 5 minuto at hindi pa siya bumabalik. Nasaktan siya, nadismaya, kahit galit siguro. Ngunit sa katotohanan, bumalik si Tali. Bumalik siya at nakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa upuan na kanyang inuupuan, at nakuha ng babaeng ito ang isa sa mga kakaibang ngiti ni Lucas. Hindi maintindihan ni Tali kung bakit sumikip ang kanyang dibdib sa nakita, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na papunta sa tapat ng direksyon nila. Madilim sa labas at wala siyang kakilala o sino man sa bayan, ngunit tumanggi siyang bumalik sa kanya at sa kanyang babae. Bakit siya nakaramdam ng sama ng loob? Ito ay mabuti. Ito ay talagang mabuti. Sa babaeng kasing ganda at ningning nang nakita niya sa kanyang upuan, matutupad ang fairy tale ni Lucas na may taong mamahalin, kung wala siya. Kaya, bakit siya na-upset? Natagpuan niya ang kanyang sarili na tumatakbo sa isang lugar kung saan maraming sasakyan ang nakahanay na may mga lalaking nakatayo sa tabi nila. Chartered taxis siguro. Makabubuti sa kanya yon. Maliban, wala siyang pera. Excuse me sir, kailangan ko ng tulong mo. Nakidnap ako at kailangan ko ng makauwi. Nagmamadali siyang lumabas nang maabot ang mga lalaki. Ano tahaw? Mukhang nataranta ang mga lalaki, at napansin ni Tali na hindi nila siya naiintindihan. Tama, bulong niya sa sarili. Bayan na nagsasalita ng hiligaynon. Huminga siya ng malalim, sinubukang gawin ito sa ibang paraan. Tinuro niya ang sarili niya, tumango naman ang mga lalaki na para bang sinasabing naiintindihan nila iyon, I need help. Help. Rescue me. Rescue. Rescue. Tanong ng isang lalaki, sinusubukan siyang intindihin. Parang rescue, ito sa pandinig ni Tali, kaya tumalon siya sabay tango. Yes sir. Ang mga lalaki ay tumango bilang napagtanto ng ang isa sa kanila ay nagbukas ng pinto para sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang bagay sa likod niya, at siya ay tumigil. Talita, natigilan siya. Ang boses na iyon. Siya iyon. Habang nakapikit ang mga mata at may panloob na daing, umikot siya sa kanyang mga heels upang harapin siya. Naiinis siya at halata naman. Pakiramdam niya ay nagtiwala siya na babalik siya, ngunit narito siya, sinusubukang tumakas kasama ang isang estranghero. Hindi nagtagal ay bumangon din sa kanya ang sariling galit nang maisip niya ang kapangahasan nito. How dare he get upset with her? Pasensya gid manong ha, may deperensya siya abi sa iya paminsaron, maayos na sabi ni Lucas sa kanyang pinatawad na wika sa kanila, at tumango sila bilang pag-unawa habang nakatingin kay Tali bilang pakikiramay. Hindi naintindihan ni Tali ang sinabi nito, ngunit alam niyang kasinungalingan iyon.
Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magprotesta nang hawakan ito ang kamay niya at hinila siya patungo sa hotel sa kabila ng kanyang pamimilipit at namimilipit. Pinindot niya ang elevator button at hinila siya papasok, bago pinindot ang pinakataas na floor button. Siya ay mas lalong nagalit nang magsara ang pinto, at sa wakas ay binitawan niya ang kamay nito at hinarap siya ng puno ng galit na mga mata. Ano ba Tali? Nagpreno siya, palapit sa mukha niya habang tumataas at bumagsak sa galit ang sariling dibdib. Hindi mo kilala ang mga lalaking iyon. Baka saktan ka nila. Oh, at hindi mo pa ginagawa yan simula nung ilayo mo ako sa pamilya ko. Ang buhay ko. Iba naman at alam mo na. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Sabi ko sa'yo kailangan kita. Kailangan ako. Nanunuya siya. Lumabas ako ng 5 segundo, at tumatawa ka at nakangiti kasama ang isang babae na inalok mo sa aking upuan. Sino? Si Esperanza. Nagsalubong ang mga kilay niya sa pagkalito habang sinusubukang intindihin ang sinasabi nito. Nakita niya sila. Wow, nagpalitan ka pa ng pagpapakilala. Tumawa siya ng mapait. Naiinis pa nga siya sa paraan ng pagsabi nito sa pangalan niya na sobrang ganda sa kanyang god-awful sexy accent. Hindi niya binanggit ang pangalan nito nang may ganoong hilig. Ang way niya na pagsabi ng letter R sa kanyang pangalan. Nagalit ito sa kanya. O di ba magkakilala kayo? Iyon ba ang dahilan mo para pumunta dito? Hindi ako sapat na tumutugon, kaya pumunta ka upang kunin ang iyong susunod na biktima ay iyon ba? Huwag kang katawa-tawa Tali. Wala siyang halaga sa akin, pilit niyang pagkukumbinsi. Bahagyang sumingaw ang kanyang galit. Ano bang pakialam ko kung may halaga siya sa'yo? Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nagmatigas na nakakross ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Gawin mo ang gusto mo sa ibang babae Lucas, pero iwan muna ako. Napaisip tuloy siya kung bakit inalis ng reaksyon niya ang galit niya. She was being possessive. Pwede ba? Tali, nagseselos ka ba? Huling tanong niya habang pilit na pinipigilan ang kibot na nanunukso sa labi niya. Kasi kung ikaw, you have no need to be. Si Esperanza ay isang kasama lamang ng aking nakaraan. Sinabi ko pa sa kanya na, it doesn't matter Lucas at hindi ako nagseselos, ganti niya sa paglalagay ng diin sa hindi. Tali look at me, mahina niyang hiling. Hindi. Tingnan mo ako Talita. Hindi, mas malakas niyang tanggi. Hinawakan niya ang mga balikat nito at pilit na pinagsalubong ang mga mata nito. I said look at me, ungol niya, inches na lang ang layo sa mukha niya. Mabigat pa rin ang paghinga niya dahil sa galit habang nakatingin sa kanya ng nanlilisik na mga mata. Parang ilang oras na silang nagkaganyan, at unti-unting napalitan ng ibang uri ng init ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Ibinaon ng kanyang galit at napalitan ng pakiramdam na pilit niyang iniiwasan habang nakatingin ito sa kanya. She means nothing to me, bulong niya, at pumikit ang mga mata niya sa hininga nito sa mukha niya. Tumaas baba ang kanyang dibdib ng dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang intensidad na pumupuno sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga tingin ay sapat na upang ipadala siya sa gilid. Talaga, natagpuan niya ang sarili niyang nagtatanong, kahit galit siya sa liit ng boses niya. Umalis ang isang kamay nito sa balikat niya para saluhin ang pisngi niya habang hinihila siya palapit sa kanya. Talaga, pagkumpirma niya, at ginawa iyon. Ang huling natatandaan niya ay ang pag-abot nito para hilahin ang ulo nito pababa sa kanya, at sa ganoong paraan ay sinimulan niya ang kanilang unang halik. Hingal na hingal, tibok ng puso at pulso ng 10 milya kada oras. Iyon ang naramdaman ng katawan ni Tali habang nakasandal sa halik. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw ng dahan-dahan, at magkasabay na parang isang perpektong kanta habang siya ay unti-unting nakaka-relax sa kanyang mga bisig. Tila tumigil ang mundo para kay Lucas, at nakita niya ang sarili niyang ibinababa ang kamay sa mga braso nito para hawakan ang baywang nito, na likas na hinila ito palapit sa kanya. Iyon lang ang naisip niya at higit pa. Hindi siya makapaniwala na hinahalikan talaga siya ni Tali. Ang kanyang mga labi ay perpekto. Ang mga ito ay malambot at matamis at may matagal na lasa ng kanyang hapunan, ngunit ang lasa niya ay hindi mailarawan.
Nakakataba ng puso ang pagkakapatong ng kamay nito sa dibdib niya habang dahan-dahang gumanti ng halik, at nakikita niya ang sarili niyang ginagawa ito magpakailanman at hindi nagsasawa sa kanya. Sa maraming pagkakataon ay napanaginipan niya kung paano ito matitikman sa kanyang mga labi, at kung paano ang pakiramdam ng kanyang katawan ay namumula sa kanyang mga labi. Ngayon na ito ay nangyayari, ito ay ligtas na sabihin na ito ay hindi katulad ng kanyang mga panaginip. Ito ay mas mahusay, mas mabuti. Kontentong bumuntong hininga siya habang ikiling ang kanyang ulo para palalimin ang halik, at hayagang tinanggap ni Lucas ang kanyang kahilingan ng walang pag-aalinlangan. Ngunit pagkatapos ay ang ring ng pinto ay nagpabalik sa kanila sa realidad, at ang mismong tunog ay nagpatalon pabalik kay Tali na parang may tumulak sa kanya. Madilim sa pagnanasa ang mga mata ni Lucas habang nakatitig sa kanya, parehong kumakabog ang dibdib nila pagkatapos ng sandaling magkasama silang dalawa. Mahirap para sa kanila na paniwalaan na 10 segundo pa lang. Gayunpaman, iyon na ang pinakamahiwagang 10 segundo na naranasan ni Lucas, at gagawin niya itong muli kung hahayaan siya nito. Gayunpaman, hindi ganoon din ang iniisip ni Tali. Ang ngayon ay nakabukas na ang mga pinto ng elevator at perpektong ilaw na pasilyo ay dahan-dahang nagbabalik sa kanya sa realidad. Ang kiliti sa kanyang labi at ang init ng kanyang buong katawan ay nagsabi sa kanya na ang mga sandaling iyon ay hindi lamang gawa-gawa ng kanyang imahinasyon. Ito ay totoo. Sinalubong niya ang matalim na tingin nito sa kabilang dulo ng elevator, at sapat na iyon para sabihin sa kanya na nararamdaman niya kung ano ang nararamdaman niya. Humakbang siya palapit sa kanya, at kahit nasalungat ang katawan nito, umatras siya. Nasaktan. Isang emosyong alam na alam ni Lucas sa tuwing darating ito sa kanya. Ayaw niyang masanay sa nararamdaman, ngunit walang araw na lumipas na hindi siya nasasaktan sa sasabihin o gagawin nito. Ngayon, ito na ang reaksyon niya sa kanya. Tumugon na siya sa halik. Hindi niya siya pinilit. Kaya bakit siya nakatingin sa kanya na para bang may ginawa siyang kahindek-hindek ngayon? Ginawa niya. Nakumpirma ang kanyang iniisip nang lumabas siya ng elevator at pumunta sa kanilang suite. Iniwasan niya ito nang tawagin siya nito, dumiretso sa kwarto niya kung saan sinara niya ang pinto bago pa siya nito mahuli. Tali, kinalampag niya ang pinto sa puso at boses na nagmamakaawa sa kanya. Pag-usapan natin ito. Pag-usapan kung ano ba talaga. Gusto niyang magtanong, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang boses. Umupo siya sa kanyang malaking kama at hinila ang kanyang mga tuhod sa kanyang dibdib habang tumatakbo ang kanyang isip sa mga iniisip. Ang pagkatok sa kanyang pinto ay hindi tumigil, ngunit sa kalaunan ay napalakas niya ang lahat. Ang pamilyar na pakiramdam ng mainit na luha ay sumakit sa kanyang mga mata habang binalikan niya ang buong araw. Napaka-friendly niya noon kay Lucas. She laughed with him, she talked to him na parang matalik na magkaibigan. Nagalit siya nang makita siyang may kasamang ibang babae, tapos ngayon hinalikan niya. Ayaw niya, ngunit alam niyang nawasak na ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa totoo lang, hindi na bago sa kanya ang pakiramdam. Ngunit pagkatapos niyang kidnapin siya, inilibing niya ang mga ito sa malayo, na nangakong hindi na sila papakawalan muli. Ito ba ang paraan ng puso niya para tanggapin ang ginawa niya? Naging pamilyar ba sa kanya ang oras na malayo sa kanyang tahanan at pamilya, kaya't naghahanap lang siya ng makakasama sa mismong lalaking nanakit sa kanya noong una? Kinasusuklaman niya ito. Naiinis siya na hindi niya kayang manatiling galit sa kanya. Ngunit kung paano niya gusto. Gusto niyang manatiling galit sa kanya magpakailanman, at nangako siya na gagawin niya ito hanggang palayain siya nito. Gayunpaman, paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan ang halik, at kahit anong pilit niya o kung paano niya tinanggihan ang nararamdaman, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat pagkakataon. Hindi, umiiyak siya, at doon niya napagtantong tumigil na ang katok sa kanyang pinto. Hindi ito maaring mangyari, bulong niya habang kinakaladkad ang sarili mula sa kama at nagmamadaling pumasok sa banyo. Inihagis niya ang kanyang buong tanghalian at hapunan sa banyo, nakaramdam ng sakit sa lahat ng ito. Gusto niyang maniwala na ang paghalik niya kay Lucas ang dahilan kung bakit niya itinataas ang kanyang pagkain, ngunit malayo iyon.
Ito ay ang simpleng katotohanan na gusto niya ng higit pa. Gusto niya ito at kinabahan siya. Tumayo siya sa lababo upang banlawan ang kanyang bibig mula sa nakakatakot na lasa, at ang kanyang mga mata ay itinaas upang tingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Noon niya napagdesisyonan na kahit anong mangyari, hindi siya susuko sa kagustuhan ni Lucas. Hindi makapag-concentrate si Lucas sa buong meeting niya. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang babaeng may pinakamatamis na labi at pinakamagagandang mata. Matapos ang 30 minutong pagkatok sa kanyang pintuan, sa wakas ay nagpasya siyang iwan siya kagabi. Kinasusuklaman niya na labis siyang nagalit sa kanya, na nakita niyang kailangan siyang iwasan ng higit pa kaysa ginawa niya noong bumalik sila sa kanyang bahay. Kung alam lang niyang magagalit siya dito, hindi niya gagawin iyon. Ngunit nagbibigay ito sa kanya ng magkahalong senyales tungkol sa insidente kay Esperanza, at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi sila magbahagi ng sandali. Alam niyang naramdaman din niya iyon, at sa kaibuturan niya, alam niyang iyon ang talagang ikinagagalit niya. Ang gusto lang niyang gawin ay ituwid ang mga bagay-bagay sa kanya. Ayaw niyang maniwala itong minamadali siya o nagmamadali sa mga bagay-bagay. Malayo iyon sa kanyang ginagawa o sinadya. Ngayon ang araw ng kanilang pag-uwi, at natatakot siya sa awkward na katahimikan na alam niyang babagsak sa pagitan nila sa kanilang pag-uwi, kabaligtaran ng pagsabog nila habang papunta sila sa isla ng Batangas. Nag-alala pa nga siya at hindi kinabahan na kahit papaano ay makakahanap siya ng paraan para makatakas, kaya tinawagan niya ang hotel at hiniling na manatili sa kanya ang isa sa mga kasambahay. Nakatanggap lang siya ng update na hindi pa rin siya nanggagaling sa kwarto para kumain ng kahit ano, kaya mahigit 12 oras na mula nang kumain siya ng kahit ano. Huminga siya ng malalim habang nagmamadali sa bayan. Ang babaeng iyon ang magiging kamatayan niya, ngunit handa siyang makipagsapalaran. Sana man lang ay handa na itong umalis, dahil naghihintay na ang jet sa airport. Ang kailangan lang niyang gawin ay kunin siya at umalis. Sana, hindi niya subukang makipag-away. Dumating siya sa silid ng hotel 30 minuto lamang pagkatapos niyang umalis sa kanyang meeting, at ang kanyang puso ay bumilis sa kanyang dibdib habang siya ay patungo sa kanilang suite. Sa loob ng lounge ay nakaupo ang kasambahay na sobrang hindi komportable sa kanyang mukha nang magtama ang kanilang mga mata. Agad na tumayo ang nasa middle-age na babae na may malungkot na mukha, habang ang kanilang mga tingin ay naglalakbay sa tray ng pagkain na punong-puno pa rin at hindi nagalaw. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng inis sa lahat ng iyon. Bakit niya ginagawa ito? Hindi niya ito sinamantala o pinilit na halikan siya. Inamin niya sa kanyang sarili na siya ang unang gumawa ng hakbang, ngunit natatandaan niyang malinaw na tinanggap niya ito at gumanti ng halik. Hindi siya nag-atubili, at hindi rin siya tutol dito. Ikinalulungkot niya na nagalit siya sa kanya, ngunit nagalit siya sa pagtanggi nito na kumain kapag may nangyari. Ang kanyang pagkilos ng pagtanggi na kumuha ng isang bagay kung kinakailangan bilang pagkain mula sa kanya ay maliit, at hindi siya maaaring magkaroon ng sakit sa kanya na panoorin. Natatakot siya sa naisip. Salamat, you may live now, nakakagulat na sabi niya sa kasambahay, habang kumukuha ito ng isang stack ng notes mula sa jacket niya para ibigay sa kanya. Isang beses itong tumango sa kanya bago nagmamadaling lumabas ng kwarto kay Lucas at sa matigas na ulo nitong si Talita. Nag-igting ang kanyang mga pangahabang hinahawakan ang tray. Hindi man niya ni-repack ang kanyang duffel bag, desidido itong papakainin siya bago sila umalis. Ilang beses siyang kumatok sa pinto bago niya tinawag ang pangalan niya. Walang sumagot, ngunit hindi siya tumigil sa pagkatok. Ilang beses niyang pinihit ang knob, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang nakalock pala ito. Dahil sa labis na pagkadismaya, ginamit niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pikutin muli ang knob, at nasiyahan siya nang bumagsak ito mula sa mahigpit na pagkakahawak nito. Tiyak na magbabayad siya para ayusin ito, ngunit kailangan niyang gawin iyon. Pagpasok niya sa kwarto ay nawala ang kaninang galit na nararamdaman niya nang matamaan ng tingin ang babaeng kanina pa niya nahuhulog. Doon siya naupo, nakayuko sa kanyang kama habang ang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga tuhod at ang kanyang mga balikat ay bumagsak.
Sinuot niya ang parehong damit na nasuot niya kahapon, at sa hitsura nito, tila hindi na siya umaalis sa kanyang kama mula noon. Tali, napabuntong hininga si Lucas sa pagkatalo habang ipinatong ang tray sa isang desk habang nakaupo sa tabi niya. Tali, please tumingin ka sa akin. Nakapagtataka, inangat niya ang kanyang ulo upang salubungin ang matitinding titig nito, at natunaw ang kanyang katawan nang magtama ang kanyang magandang kayumangging mga mata. Anong ginawa ko? Gusto niya talagang malaman. Naguguluhan siya sa inasal nito. Isang minuto ay nagseselos siya sa kanya at sa isa pang babae, tapos ang sumunod na pagtrato niya parang kontrabida na naman. Marami kang ginawa, Lucas. Kailangan mong maging mas tiyak. Napabuntong hininga siya habang nakatakip ang kamay sa mukha niya. Dahil ba to sa halik? Panipi. Alam niya iyon, ngunit hindi niya ito aminin. Ito ay maraming bagay. Bakit hindi ka kumain, Tali? I'm more than sure na gutom ka na. Nanlilisik ang mga mata niya sa tray ng pagkain sa mesa niya, at hindi niya maiwasan ang gutom na nararamdaman niya sa nakita. Ako, panipi, wala ka. Ngayon titigil ka na ba sa paghihirap at kakainin mo ang pagkain? 1 oras na lang aalis na tayo. Please, wala siyang pakialam na hindi siya nag-impake, o hindi siya naligo o kung ano paman. Kailangan lang niyang magkaroon siya ng sangkap sa kanyang katawan para sa paglalakbay. Okay, nag-aatubili niyang sagot, ngunit hindi niya maiwasan ang sakit sa kanyang tiyan at ang pagpintig sa kanyang ulo. Ibigay mo sa akin. Tahimik siyang nanunood habang kinakain niya ang pagkain, at ang pakiramdam ng kasiyahan na nakuha niya itong kumain ay halos napakahusay upang maiwasan. Alam niyang wala itong dapat ipagmalaki, ngunit ito ay pag-unlad sa kanyang isip. Iniwan niya ang tray sa kanyang higaan habang nag-iisip na kumuha ng mga bagong damit para sa kanya. Pinahintulutan niya itong ayusin ang kanyang magugulong kulot sa isang hairband, at binigyan siya nito ng 20 minuto upang maligo at magpalit ng damit na pinili niya para sa kanya. Sa halip ay nagtagal siya ng 25 minuto, at hindi nagtagal ay sumama siya kay Lucas sa lounge na handa na, at handa nang umalis. Hindi alam ni Lucas na ang tanging dahilan kung bakit naging liblib at tahimik si Tali, na nagpapahintulot sa kanya na alagaan siya, ay dahil inaasahan at sinusubukan niya ang kanyang bagong plano. Alam niya ngayon pagkatapos ng mahabang gabi ng pag-iisip na sinisira ni Lucas ang pader sa paligid ng kanyang puso, at tumanggi siyang mangyari iyon. Ang plano ay dumating lamang sa kanya ngayong umaga nang ang kasambahay ay tumayo sa labas ng kanyang pinto at ipinahayag ang mensahe na sila ay uuwi na ngayon, at hiniling siya ni Mr. Gutierrez na kumain at mag-impake. Hindi napapansin ni Lucas na matagumpay itong naisagawa ng tusong babae. Inayos niya ang kanyang floral dress at dumapo ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi nang tumahimik siya para makuha ang atensyon nito. Iniwasan niya ang pagbagsak ng kanyang puso nang ngumiti ito ng buong puso sa kanya. Hawak niya ang duffel bag na napagpasyahan niyang ipak habang nakatayo sa pintuan. Ready to go, Lucas. Nakangiti niyang isinara ang distansya sa pagitan nila. Gumaan ang pakiramdam niya na sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam niya nang kunin nito ang duffel bag mula sa kanya. Pagkatapos mo, inakay siya nito sa pintuan ng hotel at sa pasilyo, at alam ni Tali na ilang oras na lang, makakalaya na siya sa kanya. Ito ay ngayon o hindi kailanman. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.